Nagpasalamat naman ang Government Peace Panel sa pag-aproba ng House Ad Hoc Committee sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Kasunod ito ay umaasa ang pamahalaan na may papasa rin sa Senado ang BBL bago ang itinakdang deadline. Narito ang ulat ni Princess Habiba Sarif. Ikinatuwa ng panig ng Government Peace Panel ang naging resulta ng botohan sa House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ang panukalang Bangsamoro Basic Law pagkatapos ng naging mabusisi araw na botohan sa Kongreso nitong ika-18 hanggang ika-20 ng Mayo. Maganda po yung naging pangyayari, siyempre dahil inaasahan natin na wala sa komite ay maingat na ito kaagad sa plenary para mapagpatuloy na sa kabuuan sa pangkalahatan yung kanilang talakayan dito sa panukalang batas. Dagdag pa ni Ferrer sa pagbabago ng title draft ng BBL. Ito po yung nakikitang amendya na kinakailangan ng ating Kongreso para matiyak kung ano yung tinutukoy na dito sa batas na ito. At ang sinasabi nga ay walang iba kung hindi dun sa autonomous region na siya rin naman nakalagay sa ating konstitusyon. Sa palagay ko isang paglilinaw yan na walang ibang klaseng entity ang tinatayo dito, nakakaiba doon sa autonomous region na sinasaad mismo sa ating konstitusyon. Hindi rin maiwasan na sa kaliwat ka ng mga isyong kinakaharap ng pagpapasa ng draft ng BBL, kasama na ngayon rito ang pagbabago sa ilang amendments sa nasabing draft at ng aming kunin ang tugon ni Ferrer ukol sa isyong ito. So talagang meron din madadagdag. Kung kaya wala naman sigurong isang tao na 100% sang-ayon siya sa lahat. Sa lumabas na botohan, 50 sa mga mambabatas ang sumang-ayon rito, 17 naman ang hindi at isa ang nag-abstain. Tugon ng iba, tila minamadali ang proseso ng pagsasabatas ng BBL. Naka-50 pagpupulong na ang komite dito sa panukalang batas mula nung Setyembre nung maipasa ito. So parang hindi pa nga po, meron pang nakita niyo naman po yung diskusyon nila ay talagang matindi rin ng palit ideya kung at hindi lang po nitong linggong ito na nagbotohan sila pero mula na nag-umpisa pa talagang marami na pong diskusyon. So parang nararapat namang na umakyat na to sa plenary at nang marinig din naman natin kung ano yung boses sa oposisyon ng iba pang mga kasama sa Kongreso. Tulad ni Ferrer, umaasa din si House Majority Leader Neptali Gonzales II na maaprubahan sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang proposal sa June 11, ang huling araw ng second regular session ng 16th Congress. Sunod niya ay ang pagiging positibo naman ng magkabilang panig na maipapasa sa Senado ang nasabing panukala bago ang itinakdang deadline. Yung umaasa, yan ang kagustuhan, pero alam mo, sila naman talaga yung nagtatakda ng kanilang rules at saka mga schedule. Kung kaya't wala tayong control dyan, ang magagawa lang natin ay pakiusap na sa lalong madaling panahon ay tumakbo na rin sa Senado yung proseso nila. Committee, aakyat pa yan sa plenary bago pa magsasalubong yung House version at saka yung Senate version. So talagang ganyan po katagal ang pagsasagawa ng batas at ang inaasahan natin ay sa suporta ng mga literato po ng committee sa Senado, tulad po ng pinakitang suporta rin ng leadership naman sa House ay makita rin natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sarif.